Sinabi niyang tutulong siya sa isang kaibigang may sakit. Ang boses niya ay malambing, halos nanginginig sa pag-aalala, yung tono na nagpapamukhang empatya sa pandinig ang pagkakasala. Natatandaan kong pinanood ko siya mula sa bintana habang paalis siya. Nakalugay ang buhok niya, inayos sa paraang mukhang natural pero pinag-isipan na paborito niya. Nakasabit ang bag sa kanyang balikat at mabilis siyang lumingon pabalik para tingnan kung nakatingin pa rin ako. Kumaway ako nagpapanggap na naniniwala sa kanya. Pero may kumislap sa kanyang mga mata isang bagay na hindi pagmamahal o pagod. Iyon ay purong pagkalkula. Natahimik ang bahay nang makaalis siya. Ang bigat sa pakiramdam ng hangin, yung tipo na naiiwan pagkatapos ng isang bagyo na hindi naman talaga lubusang natapos. Naupo ako sa sofa, hawak ang telepono, walang patutunguhang tinitingnan ang mga lumang mensahe. Ang kanyang maliliit na puso, ang kanyang mga good morning, mahal, ang kanyang mga paalala na bumili ng gatas o dumaan sa butika. Bawat salita ay parang isang alingaw-ngaw ng isang bersyon niya na hindi na umiiral, na parang namatay siya nang hindi ko namamalayan. Hindi ko alam kung ano talaga ang hinahanap ko hanggang sa natagpuan ko ito. Lagpas hating gabi na nang may ipinost sa social media ang kanyang kaibigang may sakit. Isang eleganteng putahe, isang kopita ng red wine, isang salamin sa banyo ng hotel na may madilim na ilaw. Ang litrato ay may location tag na hindi man lang subtil. Isang pangalan na agad kong nakilala. Isa na daan-daang beses ko nang nadaanan papunta sa trabaho. Ang Hotel Vista, sa sentro ng lungsod. Isang lugar na idinisenyo para sa mga estranghero at mga lihim. Pakiramdam ko ay nayanig ang kinatatayuan ko. Hindi galit ang naramdaman ko, hindi pa. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas matalim. Isang uri ng nakakakilabot na kalinawan na nagpapabukas sa iyong mga mata sa lahat ng bagay na matagal mo nang pinipiling huwag pansinin. Ang mga tawag na binababa niya kapag pumapasok ako sa kwarto. Ang mga gabi na umuuwi siyang huli na iba ang amoy, na may mga dahilan na parang ininsayo. Ang mga weekend na mas gusto niyang lumabas mag-isa dahil kailangan niya ng espasyo. Inakala kong lahat ng iyon ay senyales na kailangan kong magsikap pa sa aming pagsasama, na maging mas maalalahanin, mas presente. Napaka-inosente ko pala. Nanatili akong gising buong magdamag. Ang asul na ilaw ng telepono ang nagbibigay liwanag sa aking mukha habang tinitingnan ko ang kanyang profile, ang profile ng kanyang kaibigan, sinusubukang humanap ng anumang paliwanag na hindi ang halata. Pero bawat litrato, bawat komento, bawat maliit na detalye ay lalo akong inilalayo sa pagtanggi. 3:00 ng madaling araw, may nakita akong nagpanlamig sa aking dugo. Sa isang lumang litrato, ilang buwan na ang nakalipas, may nakita akong refleksyon sa background. Malabo, halos hindi mapapansin pero nandoon. Ang kwintas na ibinigay ko sa kanya noong aming anibersaryo, bahagyang kumikinang sa salamin ng isang hotel. Malupit ang kuryosidad. Hindi ito bumubulong. Sumisigaw ito sa loob ng iyong ulo hanggang sa sumunod ka. Nagsimula akong maghanap ng impormasyon tungkol sa hotel, tiningnan ang kanilang website, nagbasa ng mga review, ginalugad ang mga kaugnay na pahina. Doon ko natagpuan ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang kaakibat na site, diskretong inaanunsyo bilang para sa mga mag-asawa na naghahanap ng mga hindi malilimutang karanasan. Isang magandang pakinggang tawag para sa kung ano talaga ito. Doon, sa gitna ng mga profile, ay ang kanyang kaibigan. Ang parehong pangalan, ang parehong profile picture. Kaya lang, sa mga larawang ito, hindi siya nag-iisa. Makikita siyang nakangiti sa mga silid ng hotel na may madilim na ilaw, kasama ang mga lalaking malabo ang mga mukha ngunit ang kanilang mga kamay ay hindi. Mga singsing sa kasal, mamahaling relo, mga tattoo sa braso, at sa isang litrato sa likod ng kanyang refleksyon sa salamin, may nakita akong imposibleng itanggi. Isang silweta na masyadong kamukha ng asawa ko. Ang parehong beige na coat na lagi niyang ginagamit. Ang parehong kwintas na ibinigay ko sa kanya. Nanikip ang dibdib ko, hindi pa rin sa galit, kundi dahil sa isang malupit na kalinawan. Bawat tanong na iniwasan ko, bawat pag-uwi ng huli, bawat hindi maipaliwanag na katahimikan, lahat ay nagkabagay-bagay na parang mga piraso ng isang puzzle na masyado akong naging bulag para buuin. Hindi siya tumutulong sa kahit sino. Inilalaan niya ang sarili sa ibang buhay, habang ako ay naiwan sa buhay namin walang kaalam-alam.
Isinara ko ang telepono nang marinig ko ang kanyang sasakyan sa garahe. Halos 4:00 na ng umaga. Mabilis akong umakyat sa itaas at humiga sa kama, nagtutulog-tulugan. Narinig ko siyang maingat na pumasok, ang kanyang mga hakbang ay pinipigilan ng carpet. Huminto siya sa pinto ng aming kwarto, sa loob ng tila isang kawalang hanggan. Pagkatapos ay nagpunta siya sa banyo. Narinig kong umagos ang shower ng matagal. Nang sa wakas ay humiga siya sa tabi ko, bahagyang lumubog ang kutsyon sa kanyang bigat. Amoy niya ang karaniwan niyang pabango, ngunit sa ilalim nito ay may iba pa. Isang pabango ng lalaki na hindi akin. Ipinikit ko ang aking mga mata, humihinga ng marahan na parang mahimbing na natutulog. Umayos siya, bumuntong hininga ng marahan, at sa loob ng ilang minuto ay naging regular na ang kanyang paghinga. Idinilat ko ang aking mga mata sa dilim at pinagmasdan siya. Mukha siyang kalmado, napakapayapa. Ang uri ng kapayapaan na ilang taon ko nang hindi naramdaman. Naisip ko kung paano posibleng makatulog ng ganito kahimbing ang isang tao pagkatapos ng kanyang ginawa. Siguro, ginawa na niya ito ng napakaraming beses kaya hindi na siya apektado. Siguro isa lang akong bahagi ng kanyang nakakahong buhay, isang checkbox sa gitna ng marami pang iba. Hindi ko siya ginising. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humingi ng paliwanag. Sa halip na natili ako doon, kinakabisado ang bawat detalye ng kanyang mukha sa dilim dahil alam kong ito na ang huling pagkakataon na makikita ko siya ng walang galit sa aking mga mata. Ang huling pagkakataon na matitingnan ko siya at maaalala ang babaeng minahal ko, bago ang imaheng iyon ay tuluyang madungisan ng mga bagay na alam ko na ngayon. Ang gabi ay tila walang katapusan. Bawat minuto ay gumagapang habang ako ay nananatiling hindi gumagalaw. Nagpoproseso, nagpaplano. Nararamdaman ang pagtigas ng isang bagay sa loob ko. Hindi sakit ang naramdaman ko, o hindi lang sakit. Ito ay isang bagay na mas komplikado, mas malamig. Isang tahimik na determinasyon na hindi ito mananatili ng ganito, na ang panloloko ay hindi lamang magmumula sa kanya. Nang magsimulang sumilip ang bukang liwayway sa mga kurtina, sa wakas ay ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi para matulog, kundi para ihanda ang sarili sa kung anong darating. Dahil nakagawa na ako ng desisyon sa mahabang oras na iyon ng kadiliman, hindi ako makikipagkumpirma, hindi ako sisigaw. Gagawa ako ng isang bagay na higit na mas makapangyarihan. Maghihintay ako, magmamasid, at pagdating ng tamang oras, malalaman niya kung ano ang pakiramdam na ibalik sa iyo ang kataksilan na binalot sa parehong kasinungalingan na siya mismo ang nagperpekto. Ang umaga ay dumating ng napakabilis. Ang liwanag ay pumasok sa mga bintana na may malupit na kalinawan na taglay ng araw kapag hindi ka nakatulog buong gabi. Nagising siya na parang walang nangyari. Naguunat na may kasamang maliit na tunog na dati ay nagpapangiti sa akin. Humarap siya sa akin, binigyan ako ng mabilis na halik sa pisngi at pumangon para maghanda ng almusal. Lahat ay normal, lahat ay nakagawian, lahat ay perpektong inensayo. Pinanood ko siyang kumilos sa kusina habang nagpapanggap akong nagbabasa ng dyaryo sa aking telepono. Bagong timplang kape, tostadong tinapay na may jam, orange juice. Ang kanyang uniforme sa umaga bilang perpektong asawa. Tinanong niya ako tungkol sa aking mga plano para sa araw na yon. May sinabi tungkol sa trapiko, tumawa sa isang corning biro na ginawa niya tungkol sa panahon. Tumutugon ako sa iisang salita, mga ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Kung may napansin man siyang kakaiba, hindi niya ipinahalata. Nang umalis siya papuntang trabaho, naghintay ako ng eksaktong 10 minuto. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking laptop at bumalik sa website na natagpuan ko kagabi. Sa liwanag ng araw, ang lahat ay mukhang mas masahol, mas totoo. Gumawa ako ng isang peking profile, isang bagay na hindi ko kailanman naisip na gagawin ko. Gumamit ako ng isang imbento na pangalan, isang stock photo ng kung sinong anonymong modelo. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko habang ginagawa ito, na parang sa pagpasok sa mundong iyon ay tinatraidor ko ang isang bagay na fundamental. Ngunit kailangan kong malaman ang higit pa, kailangan kong maintindihan kung hanggang saan na ito. Ang site ay mas detalyado kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang ito isang lugar para sa mga kaswal na tagpuan. Mayroon itong mga forum, mga pribadong grupo, mga sistema ng beripikasyon. May mga kodigo, mga sikretong lengguwahe, mga paraan ng pakikipag-usap na ginagamit ng mga tao upang mapanatili ang lahat sa diskretong paraan. Inabot ako ng maraming oras sa pag-navigate, pagbabasa sa pagitan ng mga linya,
pag-unawa sa kultura ng mundong iyon na umiiral kasabay ng mga normal na buhay ng daan-daan, marahil libu-libong tao. Nakita ko muli ang profile ng kanyang kaibigan. Sa pagkakataong ito, may ganap na access. Ang mga larawan ay tahasan ng hindi malaswa, nagpapahiwatig ng hindi lumalampas sa linya na magiging sanhi ng pagsasara ng site. Ngunit ang pinakaumagaw ng aking pansin ay ang mga komento. Mayroong 2 nito mula sa mga lalaking may mga diskretong profile din. Pinupuri ang kanyang kumpanya. Nagpapasalamat sa hindi malilimutang mga karanasan. Nagtatanong tungkol sa ibang babae na minsay kasama niya. Ang ibang babae. Nanikip ang sikmura ko. Nag-click ako sa isa sa mga komento na partikular na binanggit ang misteryosong kasama na ito. Ang gumagamit na nagpakilalang Executive 47 ay sumulat. Kahanga-hanga gaya ng dati, Patricia. Ang iyong kaibigan ay kaakit-akit din. Siguradong uulit ako kapag bumalik kayo sa Vista. Patricia, iyon ang tunay na pangalan ng kanyang kaibigan. At ang Vista ang hotel sa mga litrato. Lahat ay konektado sa paraang hindi ko na maitatanggi. Naghanap ako ng mas maraming komento, mas maraming pagbanggit. Ang ilan ay mula pa noong nakaraang mga buwan. Hindi ito bago. Hindi ito isang pagkakamali, isang gabi ng kahinaan. Ito ay sistematiko. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Tumayo ako mula sa mesa at naglakad sa paligid ng bahay na walang tao. Bawat sulok ay tila naiiba na ngayon, nadungisan ng aking nalaman. Ang sofa kung saan kami madalas manood ng mga pelikula. Ang mesa kung saan kami naghahapunan at ikinukwento niya ang kanyang araw, na malinaw na inaalis ang mga bahaging ito. Ang mga litrato sa dingding ng aming kasal, ng mga bakasyon, ng mga sandaling pinaniwalaan kong totoo. Lahat ay parang isang malaking kasinungalingan. Isang dula na ako lang ang hindi nakakaalam na umaarte pala ako. Bumalik ako sa laptop. Sa pagkakataong ito, partikular kong hinanap ang Hotel Vista. Mayroon itong sariling website, elegante, ngunit diskreto. Nag-aalok ito ng garantisadong privacy at mga personalisadong karanasan. Mataas ang presyo, ang uri ng lugar kung saan pumupunta ang mga taong may pera upang gawin ang mga bagay na ayaw nilang malaman ng sinuman. Mayroong isang seksyon ng mga reserbasyon na nangangailangan ng paggawa ng isang account. Nag-alinlangan ako saglit. Ito ay pagtawid sa isang linya. Ngunit napakaraming linya na ang natawid ko sa gabing iyon kaya't ang isa pa ay tila hindi na mahalaga. Gumawa ako ng account gamit ang isang pangalawang email na hindi niya alam. Ang sistema ay nakakagulat na madaling gamitin. Maaari mong makita kung aling mga silid ang magagamit, sa anong mga petsa. Mayroon pang ang mga review mula sa mga nakaraang bisita na nakasulat sa kodigong lengguwahe na natutunan ko ng intindihin. Pagkatapos ay may nakita akong nagpanlamig sa aking dugo. Sa kasaysayan ng mga kamakailang reserbasyon ng hotel, mayroong isang tala na nagsasabing, madalas na reserbasyon, room 412. Walang mga pangalan syempre, ngunit mayroong isang pattern. Tuwing 2 linggo, Huwebes ng gabi, sa nakaraang 6 na buwan. Huwebes. Ang araw na sinasabi niyang may yoga class siya pagkatapos ng trabaho. Nanginginig ang aking mga kamay habang nagtatype. Tumawag ako sa hotel ng direkta, nagpapanggap bilang isang taong interesado sa paggawa ng isang espesyal na reserbasyon. Ang receptionist ay profesional, sanay na hindi magtanong. Partikular kong tinanong ang tungkol sa room 412. Sinabi niya na ito ay isa sa kanilang mga premium suite, madalas na hinihiling. Lalo na tuwing Huwebes ng gabi. Tinanong ko kung maaari akong gumawa ng reserbasyon para sa susunod na Huwebes. Nagkaroon ng paghinto. Paumanhin, Ginoo. Ngunit ang silid na iyon ay nakareserba na para sa Huwebes. Mayroon kaming magagamit na ibang katulad na mga silid kung interesado kayo. Hindi, sabi ko, nararamdaman ang pagkatuyo ng aking lalamunan. Kailangan ko partikular ang isang iyon. May paraan ba para makontak kung sino man ang nagpareserba nito? Isa pang paghinto mas matagal. Paumanhin, Ginoo, ngunit hindi kami maaaring magbahagi ng impormasyon ng aming mga bisita. Patakaran ng hotel na panatilihin ang ganap na privacy. Siyempre, ang buong lugar na ito ay dinisenyo para doon, upang protektahan ang mga lihim, upang mapadali ang mga kasinungalingan. Ibinaba ko ang telepono at tumitig sa screen. Wala nang duda. Walang paraan para makatwiran ito, para makahanap ng isang inosenteng paliwanag.
Ang asawa ko si Karina ay ginugugol ang kanyang mga Huwebes sa room 412 ng Hotel Vista. Kasama ang kanyang kaibigan na si Patricia, nag-e-entertain ng mga lalaking nagbabayad para sa diskresyon. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa aking dibdib, mainit at nakakasakal. Ngunit sa ilalim ng galit ay may isang bagay na mas malamig, mas kalkulado. Isang bahagi ko na natutulog sa loob ng maraming taon, ang bahagi na dating naglalaro ng chess ng kompetitibo sa universidad, ang bahagi na laging nag-iisip ng 3 hakbang pauna. Ang bahaging iyon ay gising na ngayon at mayroon itong plano. Hindi ko siya haharapin ng may luha at sigaw. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong magsinungaling, manipulahin, na maging biktima. Hindi ko hahayaang iparamdam niya sa akin na ako ang may kasalanan sa pagkakatuklas sa kanyang kataksilan. Sa halip, gagamitin ko ang kanyang sariling diskarte laban sa kanya. Ang panlilinlang, ang maingat na binuong kasinungalingan, ang kalkuladong sorpresa. Bumalik ako sa website ng hotel. Sa pagkakataong ito ay hindi ako nag-alinlangan. Gumawa ako ng reserbasyon para sa 2 linggo mula ngayon, Huwebes ng gabi, sa katabing silid, ang room 414. Nagbayad ako ng extra sa receptionist. Ipinapaliwanag na gusto kong maghanda ng isang espesyal na sorpresa para sa isang tao. Binigyan ko siya ng mga partikular na detalye ng kung ano ang kailangan ko. Access sa silid ilang oras bago, ilang mga bagay na ilalagay sa estratehikong paraan, at higit sa lahat, ganap na diskresyon. Tila naintindihan niya nang hindi ko na kailangang magpaliwanag ng sobra. Marahil ay nakakita na siya ng ganitong uri ng sitwasyon dati. Ang hotel ay hindi nagtatanong. Iyon ang kanilang espesyalidad. Nagpadala siya sa akin ng isang email ng kumpirmasyon kasama ang lahat ng mga detalye. Nang umuwi si Karina noong gabing iyon, nasa sofa ako at nanonood ng telebisyon. Tinanong niya ako kung kumusta ang araw ko. Tahimik, sabi ko. Walang espesyal. Ngumiti siya, hinalikan ako sa noo at nagpunta para magbihis. Habang pinakikinggan ko siyang kumilos sa bahay, humihimig ng kung anong kanta. Kumikilos na parang siya ang perpektong asawa. Naramdaman ko ang isang kakaibang kalmadong bumalot sa akin. Hindi na ako nasasaktan. Hindi na ako nalilito. Ako ay ganap, perpektong malinaw sa kung ano ang aking gagawin. Sa loob ng 2 linggo, malalaman niya kung ano ang pakiramdam kapag ang mundong binuo mo gamit ang mga kasinungalingan ay gumuho. At nandoon ako, hindi para sumigaw o umiyak, kundi para panoorin kung paano gagawin ng katotohanan ang hindi ko kailanman magagawa sa pamamagitan ng mga salita. Ang mga sumunod na araw ay isang mahusay na pagganap sa aking bahagi. Nagulat ako kung gaano kadali magpanggap na maayos ang lahat kapag alam mo nang may ganap na katiyakan na walang maayos. Nagpatuloy si Karina sa kanyang gawain. Trabaho, kunwaring yoga tuwing Huwebes, mga hapunan kasama ang mga kaibigan, mga katapusan ng linggo na nagpaplano ng mga aktibidad na hindi kailanman kasama ang tunay na pagpapalagayang loob. At nagpatuloy ako sa akin. Trabaho, bahay, mababaw na pag-uusap, mga mekanikal na halik sa pagpapaalam. Ngunit sa gabi, kapag natutulog siya sa tabi ko na may kapayapaang lalong nagiging malaswa sa aking paningin, nananatili akong gising. Pinagmamasdan siya. Kinakabisado ang bawat detalye ng kanyang mukha, bawat maliit na kilos, bawat paghinga. Hindi dahil sa pag-ibig, hindi na, kundi dahil kailangan kong tandaan ito. Kailangan kong tandaan kung ano ang itsura ng kataksilan kapag natutulog ito ng mahimbing na iniisip na ligtas ito. Isang gabi, halos 1 linggo bago ang Huwebes na pinlano ko, pinanood ko siyang matulog ng maraming oras. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana na nagbibigay liwanag sa kanya sa paraang halos makalangit. Maganda siya, dapat kong aminin. Palagi naman. Iyon ay bahagi ng problema, sa palagay ko. Gumugol ako ng napakaraming oras na namangha sa kung ano ang kanyang itsura na hindi ko kailanman tiningnan kung sino talaga siya sa loob. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan, at ang kanyang buhok ay nakakalat sa unang tulad ng sa mga romantikong litrato na nakikita mo sa mga magasin. Ngunit may kakaiba sa kung paano ko siya tinitingnan ngayon. Para akong nakatingin sa isang estranghero, sa isang taong sumakop sa katawan ng babaeng mahal ko. Ang Karina na kilala ko o inakala kong kilala ko ay hinding-hindi gagawin ito.
Ang taong ito sa tabi ko ay ibang-iba. Natanong ko sa sarili ko kung nakilala ko ba talaga siya. Gaano karami sa inakala kong pag-ibig ay pawang paglalarawan lamang ng aking nais? Gaano karami sa mga katangiang hinangaan ko sa kanya ang tunay na umiral? At gaano karami ang mga bagay lamang na gusto kong makita? Kakaiba kung paanong ang panlilinlang ay nagpapa-question sa iyo hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa bawat sandali ng nakaraan. Tumayo ako mula sa kama ng maingat upang hindi siya magising at bumaba sa sala. Nagbukas ako ng isang bote ng whiskey na itinago namin para sa ilang espesyal na okasyon na hindi kailanman dumating. Nagsalin ako ng isang baso, walang yelo, at naupo sa dilim. Ang alak ay may paso pagbaba, ngunit ito ay ibang uri ng sakit, isa na kaya kong kontrolin. Inisip ko ang lahat ng mga pagkakataon na naramdaman kong may mali, ngunit binaliwala ko ito bilang paranoia. Ang mga pagkakataon na pag-uwi ko ay tila nagugulat siya, na parang naantala ko siya sa isang bagay. Ang mga mensahe na binubura niya kaagad pagkatapos basahin. Ang mga tawag na tinatanggihan niya kapag malapit ako. Lahat ng maliliit na sandaling iyon na naitatala ng iyong kutob, ngunit tinatanggihan ng iyong puso na iproseso. Naging tanga ako. Hindi isang tanga dahil sa pagtitiwala, ngunit isang tanga dahil sa patuloy na pagtitiwala. Matapos ang lahat ng mga senyales ay sumisigaw na sa akin na tumigil na. Pinili ko ang kaginhawaan ng pagtanggi kaysa sa discomfort ng katotohanan. At ngayon ay binabayaran ko ang presyo. Dumating ang Huwebes nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Nagising si Karina na may magandang kalooban, humihimig habang nag-aayos para sa trabaho. Nagsuot siya ng isang asul na bestida na binili ko para sa kanya ilang buwan na ang nakalipas, nag-makeup ng mas maingat kaysa sa karaniwan, at nag-spray ng mamahaling pabango na itinago niya para sa mga espesyal na okasyon. Para sa kanyang yoga class, tila. Sabay kaming nag-almusal gaya ng dati. Nagsasalita siya tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, isang pulong sa trabaho, isang problema sa kotse, isang chismis tungkol sa isang kapitbahay. Tumango ako, sumasagot kapag kinakailangan, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Inuulit ko sa isip ang bawat detalye ng aking pinlano, tinitiyak na walang nakaligtaan. Bago umalis, lumapit siya at hinalikan ako. Hindi ito isang mabilis at nakagawi ang halik. Mahaba ito. Halos mapusok, na para bang sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili sa isang bagay. Nang lumayo siya, tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, "Mahal kita." Kinailangan ko ang lahat ng aking pagpipigil sa sarili upang hindi tumawa ng may kapaitan. Sa halip, ngumiti ako at sinabing, "Mahal din kita." Pinanood ko siyang lumayo mula sa bintana, sumakay sa kanyang kotse, tiningnan ang kanyang makeup sa rearview mirror bago umandar. Naghihintay ako hanggang sa mawala sa paningin ko ang kotse. Pagkatapos, naghanda ako. Umarkila ako ng ibang kotse para sa gabing ito, isa na hindi niya makikilala. Nagsuot ako ng madilim na damit, walang kapansin-pansin, walang makakatawag ng pansin. Tiningnan ko ang aking telepono sa huling pagkakataon, kinukumpirma na lahat ay maayos. Ang reserbasyon ay kumpirmado. Ang mga bagay na hiniling ko ay nakalagay na. Sinunod ng receptionist ang aking mga tagubilin ng eksakto. Dumating ako sa Hotel Vista bandang alas 6 ng gabi. Ang gusali ay eksakto tulad ng naaalala ko sa mga litrato. Moderno ngunit diskreto na may madilim na ilaw at mga tinted na bintana na nangangako ng ganap na privacy. Mayroong ilang mga mag-asawa na pumapasok at lumalabas. Lahat ay mayroong aura ng napipigilang pagmamadali na taglay ng mga taong ayaw makilala. Nag-check-in ako ng walang problema. Nakilala ako ng receptionist mula sa aming pag-uusap sa telepono at personal akong ginabayan patungo sa room 414. Binuksan niya ang pinto at binigyan ako ng isang maliit na paglilibot. Ipinapakita sa akin ang lahat ng inihanda niya ayon sa aking mga tagubilin. Ang silid ay halos magkapareho sa room 412, pinaghihiwalay lamang ng isang pader. May isang asul na kahon ng pelus sa ibabaw ng nightstand sa aking silid. Eksakto kung saan ko hiniling na ilagay ito. Sa loob nito ay ang mensaheng isinulat ko, kasama ang isang bagay pa na inihanda ko, lalo na para sa sandaling ito. "Maayos po ba ang lahat ayon sa hiling ninyo, Ginoo?" tanong ng receptionist. "Perpekto," sabi ko, habang inaabutan siya ng isang sobre na may malaking tip. "Salamat sa iyong diskresyon." Ngumiti siya ng propesyonal, tumango at umalis,
Isinara ang pinto sa kanyang likuran. Naiwan akong mag-isa sa silid na may mahinang tunog ng air conditioning at ang malayong ingay ng lungsod sa labas. Umupo ako sa kama at naghintay. Hindi ito isang mahabang paghihintay. 7:30, nakarinig ako ng mga boses sa pasilyo. Ang isa sa kanila ay hindi maipagkakamali na kay Karina. Tumatawa siya, yung tipo ng tawa na dati niyang inilalaan para sa akin sa aming mga unang taon. Ang isa pang boses ay kay Patricia, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kasabwat. Narinig ko silang pumasok sa katabing silid. Sumara ang pinto ng may marahang pag-click. May mga tawanan pa, ang tunog ng mga takong na hinuhubad, mahinang musika na nagsimulang tumugtog. Naghahanda sila, nagiging komportable, walang ideya na ako ay ilang metro lang ang layo. Pinaghihiwalay lamang ng isang manipis na pader. Tumayo ako at lumapit sa pader na iyon. Malinaw ko nang naririnig ang kanilang mga boses ngayon. May sinasabi si Patricia tungkol sa isang bagong kliyente, isang taong galante, na nagbayad ng extra para sa pareho sila. Tumawa si Karina, nagkomento ng isang bagay na hindi ko lubos na narinig, ngunit ang tono ay magaan, walang pag-aalala. Walang pagkakasala sa boses na iyon, walang pagsisisi. Tanging inaasahang kagalakan. Naramdaman ko ang pagtiim ng aking panga, ngunit pinilit kong huminga ng malalim upang mapanatili ang kalmado. Ang galit ay hindi makakatulong sa akin ngayon. Kailangan kong manatiling malamig, kalkulado. Lahat ng ito ay bahagi ng plano at kailangan kong isagawa ito ng perpekto. Humigit kumulang 20 minuto ang lumipas. Nakarinig ako ng isa pang tunog sa pasilyo. Mga yapak ng lalaki mas mabigat. Isang boses na nagtatanong para sa numero ng silid. Ang receptionist na sumasagot, ginagabayan siya patungo sa 412. Ang pinto sa tabi ay bumukas, mga pagbati, mas maraming tawanan. Pagkatapos ay katahimikan o hindi bababa sa isang iba't ibang uri ng ingay na pinili kong hindi iproseso. Umupo akong muli sa kama, kinuha ang telepono, nakasabay ang lahat. Sa eksaktong 30 minuto, maghahatid ang receptionist ng isang espesyal na pakete sa room 412. Isang pakete na naglalaman ng kopya ng kahon ng pelos na mayroon ako sa aking silid na may parehong mensahe sa loob. Ang mensahe ay simple ngunit nakamamatay. Sana nag-enjoy ka sa huli mong pagtatanghal, hindi na sa iyo ang entablado. At kasama ang mensahe, may iba pa. Mga litrato. Hindi mula sa loob ng silid dahil iyon ay magiging iligal at hindi ko estilo. Kundi mga litrato niya na pumapasok sa hotel, may petsa at mga timestamp. Mga litrato ng profile ng kanyang kaibigan sa website na iyon. Mga screenshot ng mga komento na binabanggit siya. Malamig, matigas, hindi maikakailang ebidensya. Tumingin ako sa aking relo. 15 minuto pa. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Inisip ko kung ano kaya ang iniisip niya sa sandaling ito. Kung tumatawa siya, kung hinahawakan niya ang estrangherong iyon sa paraang dati niyang hinahawakan ako. Kung minsan, sa anumang sandali sa loob ng mga buwang ito ng panlilinlang, naisip niya ako. Marahil hindi. At iyon ang bahaging pinakamasakit. Hindi ang kataksilan mismo, kundi ang kadalian kung paano niya ito ginawa. Ang ganap na kawalan ng salungatan, ng pag-aalinlangan ng natitirang pag-ibig. Para sa kanya, ako ay simpleng bahagi lamang ng kanyang buhay na natutunan niyang ikahon, isang obligasyon na tinutupad niya sa pagitan ng mga pakikipagsapalaran. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula sa receptionist. Naihatid na ang pakete. Parang tumigil ang oras. Narinig ko ang katok sa kabilang pinto. Naguguluhang mga boses. Ang pagbukas ng pinto. May tumanggap ng pakete. Ang pagsara muli ng pinto. Tapos, ganap na katahimikan. Nagbilang ako hanggang 10 sa aking isip. Tapos narinig ko ang sigaw. Hindi ito mula sa pisikal na sakit, kundi sa isang bagay na mas malala. Ito ang tunog ng isang taong natuklasan na ang kanyang maingat na binuong mundo ay gumuho pa lamang. Ang kaguluhan na sumunod ay halos musikal sa tindi nito. Narinig ko ang mga boses na tumataas sa kabilang panig ng pader. Ngunit hindi sila mga sigaw ng takot, kundi isang bagay na mas malala pa. Ganap na pagkalito, desperadong pagtanggi, na sinusubukang kumapit sa anumang paliwanag na may katuturan. May sinasabi si Karina tungkol sa isang pagkakamali,
tungkol sa isang taong marahil ay naglalaro ng isang malupit na biro. Sinusubukan siyang pakalmahin ni Patricia, ngunit ang sarili niyang boses ay nanginginig, natatakot. Ang lalaki kung sino man siya ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ang kanyang tono ay nagbago mula sa pagiging relax patungo sa pagiging hindi komportable. Malamang na gustong umalis doon sa lalong madaling panahon. Hindi ko siya masisisi. Walang nagbabayad para sa diskresyon upang mapunta sa gitna ng isang drama sa pagsasama. Nanatili ako sa aking silid, nakaupo sa gilid ng kama, pinakikinggan ang lahat na nangyayari na parang isang hindi nakikitang dula. Bawat salita, bawat pigil na hikbi, bawat sandali ng mabigat na katahimikan ay eksakto sa aking naisip. At gayon paman, hindi ko naramdaman ang tagumpay na inaasahan ko. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Naramdaman ko lamang ang isang kakaibang kawalan na para bang sa pagsasagawa ng paghihiganting ito ay may nawala rin sa loob ko. Lumipas siguro ang 10 minuto bago ko narinig ang marahas na pagbukas ng pinto ng room 412. Mabilis na mga yapak sa pasilyo, may tumatakbo patungo sa elevator. Ang lalaki, siguro tumatakas mula sa sitwasyon na naging hindi komportable at totoo. Pagkatapos ay mas maraming boses, mas mahina na ngayon, si Karina at Patricia ay nag-uusap sa apurahang mga bulong. Hindi ko na makilala ang eksaktong mga salita, ngunit ang tono ay hindi maipagkakamali. Takot, diskarte, sinusubukang alamin kung sino ang nakakaalam ng ano. Nag-vibrate ang telepono ko. Isa pang mensahe mula sa receptionist. Tinanong ng ginang mula sa 412 kung may mga kamera sa mga pasilyo. Sinabi ko sa kanya na dahil sa patakaran sa privacy, hindi kami nagre-record ng aming mga bisita. May kailangan pa po ba kayo? Napangiti ako ng mapait. Siyempre tatanungin niyon ni Karina. Nasa damage control mode pa rin siya. Sinusubukang alamin kung gaano karami ang alam ko, kung paano ko natuklasan, kung may ebidensya pa bukod sa kung ano ang nasa kahon na iyon. Laging napakakalkulado. Kahit na gumuguho na ang kanyang mundo. Sumagot ako sa mensahe. Wala na, salamat. Perpekto ang lahat. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto ng aking silid. Bahagya ko itong binuksan, sapat lang para makita ang pasilyo. Ito ay walang laman, tahimik. Ang mga pader na kulay krema ay tila sinisipsip ang anumang tunog, pinananatiling mahigpit na nakatago ang mga lihim ng bawat silid. Kabalintunaan, naisip ko, na ang isang lugar na idinisenyo upang itago ang katotohanan ay ang magiging yugto kung saan ang katotohanan ay sa wakas ay sumabog. Isinara ko muli ang pinto at bumalik sa pagupo. Hindi ako nagmamadali. Ang gabing ito ay akin, ang oras ay akin. Maaari siyang manatili sa silid na iyon hanggat gusto niya, nagpoproseso, umiiyak, sinusubukang intindihin kung paanong ang kanyang perpektong nakakahong buhay ay bumangga sa sarili nito. Napagdaanan ko na iyon, ilang linggo na ang nakalipas nang matuklasan ko ang katotohanan. Ngayon ay siya naman. Humigit kumulang kalahating oras ang lumipas, narinig ko muli ang pinto sa tabi. Sa pagkakataong ito, ang mga hakbang ay mas mabagal, mas mabigat. Sumilip ako sa peephole at nakita kong sabay na lumabas sina Karina at Patricia. Nakasuot ng salaming pang-araw si Karina kahit gabi na, malamang para itago ang mga matang namamaga. Inaalalayan siya ni Patricia sa braso na para bang natatakot siyang bigla na lang bumagsak. Pinanood ko silang maglakad patungo sa elevator nang hindi nagsasalita. Bago pa man magsara ang mga pinto, huminto si Karina at lumingon. Tinitingnan ang pasilyo na parang nararamdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Para sa isang segundo, nagkaroon ako ng nakakabaliw na pakiramdam na alam niyang nandoon ako sa kabilang panig ng isa sa mga pintong ito. Ngunit pagkatapos ay nagsara ang mga pinto ng elevator at nawala sila. Naghihintay ako ng isa pang 15 minuto bago lumabas ng aking silid. Walang tao sa pasilyo. Naglakad ako patungo sa room 412 at tumayo sa harap ng pinto saglit. Isang bahagi ko ang gustong pumasok, makita ang eksaktong entablado kung saan nangyari ang lahat. Madama ang espasyo kung saan ang aking pagsasama ay paulit-ulit na tinraidor. Ngunit hindi ko ginawa. Hindi ko kailangan ng imaheng iyon sa aking ulo. Sa halip, bumaba ako sa lobby. Nakita ako ng receptionist at binigyan ako ng isang maliit na tango ng pagkilala. Lumapit ako sa counter. Naging ayon po ba sa inaasahan ninyo, Ginoo? Tanong niya sa mahinang boses. Eksakto sa pinlano ko, sagot ko. Tumango siya, propesyonal gaya ng dati.
Kakailanganin niyo pa po ba ang silid ng mas matagal? Hindi. Tapos na ako dito. Nagbayad ako ng cash, nag-iwan ng isa pang malaking tip, at lumabas ng hotel. Ang hangin ng gabi ay sariwa, halos malamig, at nilanghap ko ito ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman kong makahinga ako ng hindi masakit ang bawat paghinga. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan sandali, dumadaan sa mga pamilyar na kalye na biglang tila naiiba. Ang lungsod ay mukhang iba kapag alam mong malapit nang magbago ng husto ang iyong buhay. Ang mga ilaw ay mas maliwanag, ang mga gusali ay mas matatayog, ang kalangitan sa gabi ay mas malawak. Para akong nakatingin sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng isang filter sa loob ng maraming taon. At ngayon ang filter na iyon ay sa wakas ay natanggal na. Napunta ako sa isang maliit na bar sa sentro, isa na hindi ko pa napuntahan. Umorder ako ng whiskey, doble, at naupo sa isang madilim na sulok. Ang lugar ay halos puno ng mga taong tila may sariling mga kwento, sariling mga lihim. Naisip ko kung ilan sa kanila ang dumaranas ng katulad na bagay. Ilan ang tinraidor? Ilan ang nagtraidor? Ilan ang nakaupo doon tulad ko? Sinusubukang iproseso ang pagtatapos ng isang bagay na minsan nilang pinaniwalaan na magpakailanman. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono ko. Si Karina. Pinaliwala ko ang tawag. Nag-vibrate ulit. At ulit. Pagkatapos ng pang-apat na beses, tumigil siya sa pagtawag at nagsimula ang mga mensahe. Kailangan nating mag-usap. Please, sagutin mo ang telepono. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Pinasa ko ang bawat mensahe ng walang emosyon. Ang parehong mga parirala na ginamit ng milyon-milyong taong hindi tapat sa buong kasaysayan. Walang orihinal, walang makakapagpabago sa alam ko na. Pansamantala kong blinok ang numero niya. Ngayong gabi ay hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan ng isang kumpirmasyon. Hindi ko hahayaan na gawin niya itong isang drama kung saan maaari siyang umarte bilang biktima o manipulahin ang salaysay. Lumapit ang bartender. Isa pa? Umiling ako. Hindi na, salamat. Nag-iisip-isip lang ng ilang bagay. Tumango siya ng may pag-unawa. Lahat tayo ay may mga gabing ganyan. Huwag kang magmadali. Nanatili ako doon ng maraming oras, hindi na uminom pa, nag-iisip lang. Inulit ko sa isip ang lahat ng susunod na mangyayari. Kailangan kong makipag-usap sa isang abogado. Hatiin ang mga ari-arian. Haharapin ang pamilya at mga kaibigan na hihingi ng paliwanag. Ang ilan ay papanig sa kanya, anuman ang kanyang ginawa. Ganyan gumagana ang mga bagay na ito. Ang diborsyo ay hindi lamang paghihiwalay sa isang tao. Ito ay paghihiwalay sa isang buong buhay na binuo ng magkasama. Ngunit ang kakaiba ay hindi ako nakaramdam ng takot sa harap nito. Naramdaman ko ang isang bagay na malapit sa ginhawa. Na para bang sa loob ng maraming taon ay may daladala akong hindi nakikitang pabigat at sa wakas ay may nagbigay sa akin ng pahintulot na bitawan ito. Ang kataksilan ni Karina, gaano man ito kasaklap, ay nagpalaya sa akin mula sa obligasyon na patuloy na magpanggap na masaya kami. Pinigyan ako nito ng isang malinaw na daan palabas, walang pagkakasala, walang pag-aalinlangan. Nang sa wakas ay lumabas ako ng bar, halos 2:00 na ng umaga. Ang mga kalye ay halos walang laman, tanging ilang mga taxi na dumadaan paminsan-minsan at mga taong nag-iisa na naglalakad ng nagmamadali patungo sa mga hindi alam na destinasyon. Sumakay ako sa aking kotse at nagmaneho pa uwi. Alam kong pagdating ko, malamang na nandoon siya naghihintay sa akin. At tama ako. Nakasindi ang mga ilaw sa sala nang pumarada ako sa pasukan. Nakita ko ang kanyang silweta sa kurtina, pabalik-balik na naglalakad. Ninenerbiyos. Desperado. Inihahanda ang kanyang depensa, walang duda. Lahat ng mga salitang gagamitin niya para subukang bawasan ang kanyang ginawa, para iparamdam sa akin na ako ang masama dahil sa pag-eespya sa kanya, para gawing kasalanan ko pa rin ang kanyang kataksilan. Ngunit hindi na ako ang lalaki na tulad noong umalis siya kaninang umaga. Ang lalaking iyon ay namatay sa isang punto sa pagitan ng pagkatuklas at ng gabing ito. Ang lalaki na nagbukas ngayon ng pinto ng kotse ay ibang tao na. Isang taong mas malamig, mas desidido. Isang taong natuto na ang pagpapatawad ay hindi palaging isang birtud at na minsan ang tanging marangal na tugon sa panlilinlang ay ang ganap na paghihiwalay. Huminga ako ng malalim bago buksan ang pangunahing pinto. Hindi ko alam kung paano eksaktong mangyayari ang pag-uusap na ito,
Ngunit alam ko ang isang bagay ng may katiyakan. Hindi ako sisigaw. Hindi ako iiyak. Hindi ko siya bibigyan ng kapangyarihan na makita akong wasak. Sa halip magiging malamig ako, malinaw at pinal. Dahil ang katahimikan, natuklasan ko noong gabing iyon, ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa anumang sigaw. Pagbukas ko ng pinto, ang katahimikang sumalubong sa akin ay nakakabingi. Nakatayo si Karina sa gitna ng sala, suot pa rin ang parehong asul na bestida mula kaninang umaga, ngunit ngayon ay lukot na, may bahid ng luha. Ang kanyang makeup ay nag-iwan ng madilim na marka sa kanyang mga pisngi. Ang salaming pang-araw ay nasa ibabaw ng center table, katabi ng asul na kahon ng pelos na ipinadala ko. Ang mga litrato ay nakakalat sa paligid, tulad ng ebidensya sa isang pinangyarihan ng krimen. Tiningnan niya ako ng may ekspresyon na sinusubukang maging lunas, ngunit hindi maitago ang purong takot sa kanyang mga mata. "Salamat sa Diyos at nandito ka," sabi niya, basag ang boses. "Kailangan nating pag-usapan ito. May sumusubok na saktan tayo, na sirain ang ating pagsasama." Hindi ako nagsalita. Isinara ko lang ang pinto sa likuran ko nang mahinahon at tumayo doon, pinagmamasdan siya. Naghihintay. Hinahayaang gawin ng katahimikan ang trabaho nito. Humakbang siya palapit sa akin. "Please, sabihin mong naniniwala ka sa akin." "Ito." Itinuro niya ang mga litrato na may nanginginig na kamay. "Ito ay isang matinding hindi pagkakaunawaan." Nakiusap si Patricia na samahan ko siya sa hotel dahil natatakot siyang makipagkita ng mag-isa sa isang kliyente. Nandoon lang ako bilang moral support, wala nang iba. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mga matang iyon na minsay bumihag sa akin, na nagpaniwala sa akin sa tunay na pag-ibig, sa mga masayang pagtatapos. Ngayon ay nakikita ko lamang ang pagkalkula, desperasyon, ang isip na gumagana ng buong bilis upang bumuo ng isang salaysay na makakapagligtas sa kanya. "Isang kliyente," ulit ko sa wakas. Ang boses ko ay napakaplat na halos hindi ko na ito nakilala bilang akin. "Oo," mabilis niyang sinabi. Tila gumaan ang loob na nagsalita ako. "Si Patricia kasi, nagko-consulting. Image consulting para sa mga executive. Minsan ang mga kliyente ay hindi angkop. Ipinipilit nilang makipagkita sa mga hotel. Sumama lang ako para matiyak na ligtas siya. Kahanga-hanga talaga. Ang kadalian kung paano lumabas ang mga kasinungalingan sa kanyang bibig. Na para bang ininsayo niya ang kwentong ito ng maraming oras. Pinapakinis ang bawat detalye, inaasahan ang bawat tanong. Marahil ay ginawa nga niya. Mula sa sandaling binuksan niya ang kahon na iyon sa hotel, malamang na binubuo na niya ang depensang ito. "Image consulting," sabi ko, walang emosyon. "Interesante. At ang profile sa website, bahagi rin ba iyon ng kanyang diskarte sa marketing?" Nakita ko ang eksaktong sandali nang mapagtanto niyang mas marami akong alam kaysa sa inaakala niya. Bahagyang lumaki ang kanyang mga mata, dumulas ang maskara sa isang saglit. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Palagi naman. "Hindi ko alam kung anong website ang sinasabi mo," sabi niya. Ngunit nawala na ng kumpiyansa ang kanyang boses. "Maaaring may gumamit ng aming mga litrato ng walang pahintulot. Nangyayari yan palagi sa internet. Mga taong gumagawa ng mga peking profile." Lumipat ako patungo sa sofa at naupo, hindi dahil relax ako, kundi dahil alam kong ang aking kalmado ay mas makakapag-destabilize sa kanya kaysa sa anumang sigaw. Kinuha ko ang isa sa mga litrato mula sa mesa. Isa kung saan malinaw na nakikita ang kanyang refleksyon sa salamin ng hotel. Suot niya ang kwintas na ibinigay ko. "Ang kwintas na yan," sabi ko, itinuturo ito sa litrato. "Ibinigay ko yan sa iyo noong ika-5 anibersaryo natin. Naaalala mo ba kung ano ang sinabi mo noong binuksan mo ito? Sabi mo ito ang pinakamakabuluhang regalo na natanggap mo. Nasusuotin mo ito palagi para maalala kung gaano nating kamahal ang isa't isa." Halata siyang napalunok. "At ginagawa ko. Kaya ko ito suot. Kahit sa iyong mga image consulting meeting sa mga diskretong hotel, syempre." Ang sarkasmo sa aking boses ay banayad, ngunit matalim. Nakita ko siyang bahagyang umurong. Alam niyang natatalo na siya, na ang kanyang kwento ay gumuho sa bawat salitang sinasabi ko. Ngunit hindi siya maaaring tumigil. Hindi habang mayroon pa ring posibilidad, gaano man kaliit, na maaari kong paniwalaan ang kasinungalingan. Tuwing Huwebes, nagpatuloy ako. Ang boses ko ay mapanganib pa ring kalmado.
Sinabi mo sa akin sa loob ng maraming buwan na mayroon kang yoga class. Bawat Huwebes relihiyoso. Anong uri ng yoga ang ginagawa mo, Karina? Partner yoga? Mga advanced na posisyon? Tama na, basag ang kanyang boses. Please, tama na. Hindi patas. Hindi patas? Sa unang pagkakataon naramdaman kong bahagyang tumaas ang boses ko. Hindi patas? Sabihin mo sa akin, aling bahagi nito ang patas? Ang bahagi kung saan niloko mo ako ng maraming buwan? Ang bahagi kung saan nakikipagtalik ka sa mga estranghero habang hinihintay kita sa bahay? O ang bahagi kung saan patuloy ka pa rin kahit ngayon sinusubukang manipulahin ako ng mas maraming kasinungalingan? Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha ngayon, ngunit hindi na ako naantig. Nakita ko na ang mga luhang iyon dati sa mga mas maliit na pagkakataon. Kapag nakalimutan ko ang kanyang kaarawan, kapag huli akong dumating sa isang mahalagang hapunan, palagi niyang alam kung paano gamitin ang mga luha bilang sandata, bilang kalasag. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito gagana. Sorry, bulong niya na paluhod. Sorry talaga, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Isang pagkakamali, isang pansamantalang kabaliwan. Kinumbinsi ako ni Patricia, sinabi niyang magiging masaya na walang makakaalam. Nalilito ako nawawala, pero mahal kita. Palagi kitang minahal. Tumayo ako mula sa sofa at naglakad patungo sa bintana. Tinalikuran siya. Hindi dahil hindi ko siya kayang tingnan, kundi dahil ayaw kong makita niya ang aking ekspresyon. Ang pinaghalong pandidiri, kalungkutan, at isang bagay na tila awa para sa babaeng ito na kabahagi ko ng buhay sa loob ng maraming taon at ngayon ay isang ganap na estranghero. Kailan ka tumigil sa pagmamahal sa akin? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Unti-unti ba o may isang partikular na sandali na nagpasyak ang wala ng halaga ang ating pagsasama? Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Kaya nga walang ibig sabihin to. Mga tagpuan lang. Wala silang ibig sabihin. Hindi nila binago ang nararamdaman ko para sa iyo. Dahan-dahan akong lumingon para tingnan siya. Nakaluhod pa rin siya sa gitna ng sala. Magkadikit ang mga kamay na parang nagdarasal. At marahil nga, sa kanyang paraan. Nagdarasal na sana ay sapat akong tanga, sapat na desperado na panatilihin ang mayroon kami para lunukin ang huling kasinungalingan na ito. Iyon ang pinakamalungkot sa lahat, sabi ko sa wakas, na talagang naniniwala ka dyan. Na kaya mong paghiwalayin ng lubos ang sex sa pag-ibig na sa tingin mo ay hindi naaapektuhan ng isa ang isa. Na kaya mong makipagtalik sa mga estranghero para sa pera o katuwaan o kung ano paman ang nag-udyok sa iyo. At pagkatapos ay umuwi at halikan ang asawang sinasabi mong mahal mo nang hindi nakakaramdam ng anumang pagkakasalungat. Hindi yon para sa pera, mabilis niyang sinabi, na para bang mahalaga ang pagkakaibang iyon. Hindi ako tumanggap ng pera. Ito ay yung kilig lang, yung bago, yung pakiramdam na gusto ka sa ibang paraan. At hindi ko ba ipinadama sa iyo na gusto kita? Ang katahimikang sumunod ay ang kanyang sagot. Mas tapat kaysa sa anumang sinabi niya sa pamamagitan ng mga salita. Nakita ko sa kanyang mga mata ang katotohanang sa wakas ay pinahintulutan niyang aminin. Nasa isang punto ng aming pagsasama, hindi na ako naging sapat. Hindi dahil may ginawa akong mali. Hindi dahil nagbago ako. Kundi dahil lang sa ang rutina, ang pagiging pamilyar, ang pagiging predictable ng isang matatag na pag-ibig ay hindi makakalaban sa adrenaline ng ipinagbabawal. Maayos pa natin to. Sabi niya, sumusubok muli. Maaari tayong mag-therapy. Maaari tayong magsimula muli. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala mo. Naglakad ako patungo sa aparador sa pasilyo at kinuha ang maleta na inihanda ko kaninang hapon bago pumunta sa hotel. Inihulog ko ito sa sahig sa pagitan namin na may malakas na kalabog. Ang kanyang mga mata ay napako dito ng may pagkasindak. Sa wakas ay nauunawaan na hindi ito isang argumento na maaari niyang mapanalunan sa pamamagitan ng mga luha at pangako. Nakausap ko na ang isang abogado, sabi ko. Ang boses ko ay kontrolado muli, malamig. Ang mga papeles ng diborsyo ay magiging handa sa susunod na linggo. Maaari mong kunin ang bahay. Hindi ako makikipag-away para sa anumang material na bagay. Gusto ko lang na matapos ito ng mabilis at malinis hanggat maaari. Hindi, tumayo siya, bahagyang gumigewang. Hindi ka maaaring basta na lang umalis. Hindi mo maaaring isuko tayo ng ganito.
Bumuo tayo ng buhay ng magkasama. 5 taon ng kasal, 8 taon bilang mag-asawa. Dapat may ibig sabihin, yon. Lahat ang ibig sabihin nun, sabi ko sa kanya. Para sa akin, lahat yon. Ngunit para sa iyo, Tila, isa lang ito sa maraming bagay sa iyong buhay. Isang kategorya kasama ng iba. Ang asawa sa bahay. Ang mga mangingibig sa mga hotel. Lahat ay nakaayos sa magkakahiwalay na kahon nang walang anumang naghahalo. Maliban na lang na ngayon ay naghalo na sila, Karina. At wala nang paraan para paghiwalayin silang muli. Kinuha ko ang maleta at nagtungo sa pinto. Sinundan niya ako, kumakapit sa aking braso. Please, ang kanyang boses ay halos bulong na lang ngayon. Huwag mo akong iwan. Pangako magbabago ako, na hinding-hindi na kita sasaktan. Huminto ako at tiningnan siya sa huling pagkakataon. Hindi may poot, hindi may pag-ibig, kundi may neutralidad lamang ng isang taong nakatingin sa isang estranghero. Ang problema, Karina, ay hindi ang sinaktan mo ako. Ang problema ay sinaktan mo ako nang hindi mo man lang namamalayan. Na nagawa mong tumingin sa aking mga mata tuwing umaga. Halikan ako, sabihin sa akin na mahal mo ako at walang maramdaman. Iyon ang tunay na kataksilan. Hindi ang sex, hindi ang mga kasinungalingan, kundi ang kadalian kung paano mo ginawa ang lahat. Marahan kong inalis ang braso ko mula sa kanyang pagkakahawak nang walang puwersa. Binuksan ko ang pinto at ang sariwang hangin ng gabi ay pumasok sa bahay. Nililinis ng kaunti ang mabigat na hangin ng kumpirmasyon at mga luha. Paalam, Karina. Hindi ko hinintay ang kanyang sagot. Hindi ako lumingon. Lumabas ako, isinara ang pinto, at naglakad patungo sa aking kotse, dala ang maleta. Narinig ko siyang umiiyak sa loob, kinakalampag ang pinto, sinisigaw ang pangalan ko. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa ko, gumana ang pakiramdam ko na para bang iniiwan ko hindi lamang siya, kundi pati na rin ang maraming taon ng pagdududa, ng kawalan ng kapanatagan, ng pagtatanong kung sapat ba ako. Ngayon alam ko na ang sagot, hindi sa hindi ako sapat, kundi sa walang anuman ang maaaring maging sapat para sa isang taong hindi kailanman naging ganap na presente sa kung anong mayroon kami. Ang mga unang araw pagkatapos kong umalis ay kakaibang tahimik. Nanatili ako sa isang maliit na hotel, walang marangya o partikular na di malilimutang bagay. Isang lugar lang para matulog habang naghahanap ako ng apartment. Ang mga umaga ang pinakamahirap, yung sandali sa pagitan ng pagtulog at paggising kapag sa isang segundo ay nakalimutan ko kung ano ang nangyari. At pagkatapos ay tatamaan na naman ako ng realidad, sariwa at masakit. Ngunit ang kakaiba ay ang sakit ay hindi ang inaasahan ko. Hindi ito yung matinding sakit na nagiiwan sa iyong hindi makahinga, hindi makakilos. Ito ay mas katulad ng isang malalim na pasa. Palaging nandoon ngunit kayang pamahalaan. Masakit kapag hinawakan mo, kapag hinayaan mong bumalik ang iyong isip sa ilang mga alaala. Ngunit kung patuloy kang kikilos, kung magpopokus ka sa kung ano ang darating at hindi sa kung ano ang nakalipas, ito ay matitiis. Sinubukan ni Karina na kontakin ako ng 2 dosenang beses sa mga unang araw na yon. Mga tawag, mensahe, email. Noong una ay desperadong paghingi ng tawad, mga pangako ng pagbabago, mga pakiusap na muli kong pag-isipan. Pagkatapos nang makita niyang hindi ako tumutugon, nagbago ang tono. Galit, mga akusasyon na ako ay nagiging malupit, hindi nababago ang isip, hindi kayang magpatawad, na lahat tayo ay nagkakamali at ang pag-aasawa ay tungkol sa paglampas sa mga hadlang ng magkasama. Pinasa ko ang bawat mensahe na may emosyonal na distansya na ikinagulat ko. Para akong nagbabasa tungkol sa buhay ng ibang tao, isang drama na hindi naman talaga ako kasangkot. Sumagot ako isang beses lamang, isang maikli at direktang mensahe. Mangyaring makipag-usap lamang sa pamamagitan ng mga abogado mula ngayon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pagkatapos noon, blinok ko ang numero niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangangailangan. Bawat mensahe ay isang kawil na sinusubukang hilahin akong pabalik sa mga pag-uusap na walang patutunguhan. At kailangan kong sumulong, hindi manatiling nakulong sa walang katapusang mga paulit-ulit na pagbibigay katwiran at kontra-katwiran. Ang abogadong kinuha ko ay mahusay at diskreto. Isang matandang lalaki na marahil ay nakakita na ng daan-daang pagsasama, na gumuho at hinahawakan ang bawat kaso ng may profesionalismo ng isang taong nakakaunawa na ang emosyonal na drama ay walang lugar sa mga legal na pamamaraan.
Ipinaliwanag niya sa akin ang proseso, ang mga takdang panahon, kung ano ang maaari kong asahan. Gusto mo bang ipaglaban ang bahay? Tanong niya sa aming pangalawang pagkikita. Sa teknikal na aspeto, may karapatan ka sa kalahati ng halaga. Hindi, sabi ko. Sa kanya na. Gusto ko lang makalabas dito. Nagtaas siya ng isang kilay. Sigurado ka? Malaking ari-arian yan. Sigurado ako. Ang bahay na iyon ay puno ng mga alaala na mas gugustuhin kong hindi dalhin. Tumango siya nang hindi nang huhusga at nagtala. Nagpatuloy kami sa paghahati ng lahat ng iba pang bagay ng pantay. Mga bank account, pamumuhunan, ilang mas maliit na ari-arian na mayroon kami. Nalutas ang lahat ng may halos klinikal na kalamigan. Lumalabas na kapag inalis mo ang mga emosyon, ang diborsyo ay isang legal na transaksyon lamang. Pinirmahang mga papeles, inilipat na mga ari-arian, isang pagsasama na natapos ng kasing dali ng kung paano ito nabuo. Hindi lumaban si Karina para sa anuman. Sinubukan ng kanyang abogado na makipag-ayos sa ilang mga punto, ngunit tila sinabi niya rito na iwanan ang lahat ayon sa aking iminungkahi. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa pagkakasala, pagbibitiw, o simpleng pagnanais na matapos na ang lahat ng mabilis. Marahil ay kaunti ng bawat isa. Ang huling pagpirma ng mga papeles ay sa isang kulay abong araw ng Pebrero, 3 buwan pagkatapos ng gabing iyon sa hotel. Nagkita kami sa opisina ng abogado, bawat isa ay may kani-kaniyang legal na kinatawan. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siya mula nang umalis ako sa bahay. Iba ang itsura niya. Mas payat, na may malalalim na eye bags, ang buhok ay hindi gaanong naalagaan kaysa dati. Isang bahagi ko ang nakaramdam ng kirot, marahil ay habag, marahil ay pananabik para sa taong dati niyang pagkatao. Naupo kami sa tapat ng isa't isa habang nire-review ng mga abogado ang mga dokumento sa huling pagkakataon. Sinubukan niyang makipag-eye contact ng ilang beses, ngunit pinanatili ko ang aking tingin sa mga papeles. Hindi dahil sinusubukan kong maging malupit, kundi dahil alam kong ang pagtingin sa kanyang mga mata ay maaaring magpahina sa aking resolusyon at kailangan kong manatiling matatag dito. Kung handa na kayo, sabi ng aking abogado, maaari na kayong magpatuloy sa pagpirma. Ang tunog ng mga panulat sa papel ang tanging ingay sa silid sa loob ng ilang minuto. Pirma pagkatapos ng pirma, inisyal pagkatapos ng inisyal. Bawat marka sa papel ay isang hakbang papalapit sa kalayaan, ngunit isa ring tiyak na pagsasara sa lahat ng pinagsamahan namin. Hindi lamang ang pagsasama ang nagtatapos sa mga pirma na ito, kundi pati na rin ang buong kwento naming binuo. Ang mga taon ng pagliligawan, ang mga plano para sa hinaharap, ang mga pangarap na pinagsaluhan. Lahat ay nauwi sa tinta sa legal na papel. Nang matapos kami, kinuha ng mga abogado ang mga dokumento at binigyan kami ng mga kopya. Iyon na lahat, sabi ng abogado ni Karina. Ang diborsyo ay magiging opisyal sa loob ng 30 araw kapag ang mga dokumentong ito ay naproseso na ng korte. Halos sabay kaming tumayo. Sa isang sandali, walang gumalaw. Ang panlipunang protokol para sa sandaling ito ay hindi malinaw. Nagpaalam ba kami? Nakipagkamay ba kami? Basta na lang ba kaming umalis ng walang sinasabi? Si Karina ang gumawa ng desisyon para sa aming dalawa. Maaari ba tayong mag-usap sandali? Tanong niya. Maliit ang boses. Sandali lang. Sa labas. Tiningnan ako ng aking abogado, naghihintay ng aking senyales. Pinag-isipan kong tumanggi. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin noong gabing yon sa bahay. Ngunit may isang bagay sa kanyang ekspresyon na nagpatango sa akin. Sandali, sabi ko sa kanya. Lumabas kami sa pasilyo, iniwan ng mga abogado sa loob. Naglakad siya patungo sa isang bintana na nakatanaw sa kalye. At sinundan ko siya, pinapanatili ang isang ligtas na distansya sa pagitan namin. Hindi ko susubukang baguhin ang iyong desisyon. Nagsimula siya, nakatingin sa labas. Gusto ko lang sabihin sa iyo na nagsisisi ako. Totoo. Alam kong wala na itong ibig sabihin ngayon, na huli na ang lahat. Ngunit kailangan mong marinig ito mula sa akin, hindi sa pamamagitan ng mga abogado o mga binaliwalang mensahe. Hindi ako sumagot. Naghintay akong magpatuloy siya. Tama ka sa lahat ng sinabi mo noong gabing iyon, patuloy niya. Tungkol sa kung paano ko ikinahon ang aking buhay, tungkol sa kung paano ko nagawa iyon, nang hindi nararamdaman ang kontradiksyon. Nagte-therapy ako mula noon. Sinusubukang intindihin kung bakit ko ginawa iyon.
At ang totoo ay wala akong magandang sagot. Hindi ito dahil sa iyo. Hindi dahil masama ang ating pagsasama. Dahil sa akin. Dahil sa isang bagay na sira sa loob ko na naghahanap ng pagpapatunay sa mga maling lugar. Humarap siya para tingnan ako. Hindi ko sinasabi ito para patawarin mo ako o para magkabalikan tayo. Alam kong hindi na iyon mangyayari. Gusto ko lang malaman mo na ang problema ay palaging ako, hindi ikaw. Ikaw ay isang kahanga-hangang asawa. Minahal mo ako sa tamang paraan. Ako ang hindi marunong magpahalaga. Ang mga salita ay lumutang sa hangin sa pagitan namin. Ito ang mga salitang marahil ay kailangan kong marinig ilang linggo na ang nakalipas noong mas sariwa pa ang sakit. Ngayon, mga salita na lang sila. Hindi mabuti o masama. Isang pahayag lamang ng mga katotohanan na wala nang binabago. Salamat sa pagsabi niyan, sagot ko sa wakas. At sana ay mahanap mo ang hinahanap mo. Totoo. Ngunit hindi ako maaaring maging bahagi ng prosesong iyon. Tumango siya, pinupunasan ang luhang nagsimulang tumulo. Alam ko, gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan kong nasaktan kita. Hinding-hindi iyon ang intensyon ko. Alam ko, sabi ko sa kanya, at nagulat akong mapagtanto na seryoso ako. Ngunit hindi binabago ng intensyon ang resulta. Nanatili kaming tahimik sandali pa. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay. Paalam kung gayon. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng sandali. Malamig ito, nanginginig. Paalam Karina, mag-ingat ka. Lumayo siya sa pasilyo nang hindi lumilingon. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. Nanatili ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang lungsod sa ibaba. Ang mga tao ay dumarating at umaalis, bawat isa ay may kani-kaniyang buhay, kani-kaniyang mga drama. Mula dito sa itaas, lahat sila ay mukhang napakaliit, walang gaanong halaga. Naisip ko kung ilan sa kanila ang dumaranas ng katulad na bagay. Ilang pagsasama ang bumabagsak sa mismong sandaling ito sa lungsod na ito. Lumabas ang aking abogado mula sa opisina. Okay ka lang? Oo, sabi ko sa kanya. Nagulat na mapagtanto na totoo ito. Okay lang ako. Ang mga sumunod na buwan ay tungkol sa muling pagtatayo. Nakahanap ako ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa isang kapitbahayan na palagi kong gusto ngunit itinuturing ni Karina na masyadong bohemyo. Inayos ko ito ayon sa aking panlasa, na may mga simpleng kasangkapan at sining na talagang gusto ko, hindi ang mga eleganteng ngunit walang personalidad na mga piraso na pinili niya para sa aming bahay. Muli akong nakipag-ugnayan sa mga kaibigan na napabayaan ko noong kasal pa kami. Natuklasan ko ang mga bagong libangan, kumuha ng mga klase sa pagluluto, nagsimulang tumakbo tuwing umaga. Hindi dahil sinusubukan kong punan ng isang kakulangan, kundi dahil sa wakas ay mayroon na akong mental at emosyonal na espasyo upang tuklasin kung sino ako sa labas ng konteksto ng pagiging asawa ni Karina. May mga mahihirap na araw siyempre. Mga araw na may isang alaala na biglang tumatama sa akin at nag-iiwan sa aking hindi makahinga sandali. Isang kanta na madalas naming pakinggan. Isang restaurant kung saan kami nagdiriwang ng mga anibersaryo. Ang amoy ng kanyang pabango sa elevator kapag may dumaan na estranghero. Ngunit ang mga sandaling iyon ay naging mas madalang sa paglipas ng panahon. Hindi na gaanong matindi. Isang hapon, mga 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo, nakaupo ako sa isang kafe at nagbabasa ng tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi ko nakilala, ngunit may nag-udyok sa akin na sagutin. Hello? Hello? Isang boses ng babae nag-aalinlangan. Si Marcelo ba ito? Oo, ako nga. Si Patricia ito, ang kaibigan ni Karina. Alam kong malamang ayaw mo akong makausap at naiintindihan ko yon. Ngunit kailangan kitang tawagan. Pinag-isipan kong ibaba ang tawag. Ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Anong kailangan mo? Gusto kong humingi ng tawad. At gusto kong malaman mo na si Karina ay nahihirapan. Hindi siya maayos. Sinubukan kaniyang kontakin ng ilang beses sa pamamagitan ng mga kaibigan natin, ngunit palagi mo siyang binablock. Dahil wala nang dapat pag-usapan, sagot ko. Tapos na ang diborsyo. Bawat isa ay may sariling landas. Alam ko, at may karapatan ka. Ako ang kumumbinsi sa kanya na gawin ito. Ang ideya, ang website, lahat. Si Karina ay palaging mas inosente kaysa sa tinitingnan. Hinila ko siya sa aking mundo
At ngayon ay siya ang nagbabayad ng pinakamataas na presyo. Matanda na siya, sabi ko sa kanya. Gumawa siya ng sarili niyang mga desisyon. Alam ko, ngunit gusto kong malaman mo ang totoo, na hindi niya lahat kasalanan. At kung mayroon mang dapat kang kamuhian, ako yon. Bumuntong hininga ako. Hindi kita kinamumuhian, Patricia. Hindi ko rin kinamumuhian si Karina. Ako lang. Wala na akong pakialam. At iyon ang totoo. Inabot ako ng maraming buwan para makarating sa puntong ito, ngunit sa wakas ay nandito na ako. Sa isang lugar kung saan nakikita ko ang lahat ng nangyari bilang bahagi ng aking nakaraan, ngunit hindi bilang isang bagay na nagtatakda ng aking hinaharap. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Mas mabuti kang tao kaysa sa akin, sabi niya sa wakas. Mas mabuti kaysa sa aming dalawa. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mabuti. Ito'y tungkol sa pagpili ng kapayapaan kaysa galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, para sa akin. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, nanatili akong nakaupo sandali, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan sa bintana ng kafe. Ang buhay ay nagpapatuloy, walang pakialam sa individual na sakit ng bawat tao. At iyon, sa kakaibang paraan, ay nakaaaliw. Hindi huminto ang mundo nang gumuho ang aking pagsasama. At ako rin ay hindi. Nang gabing iyon, habang naglalakad pabalik sa aking apartment, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ito eksaktong kaligayahan, hindi pa. Ngunit ito ay isang bagay na malapit sa kapayapaan. Isang tahimik na pagtanggap na ang pagtatapos ng isang bagay ay hindi palaging isang trahedya. Minsan, ito ay simpleng kinakailangang simula ng ibang bagay. Ang paghihiganti na pinlano ko noong gabing iyon sa hotel ay hindi naging marahas o mapanira. Ito ay naging isang katalista lamang para sa isang pagtatapos na marahil ay palaging hindi maiiwasan. Kami ni Karina ay mga taong hindi magkatugma na nagbabalat kayo bilang isang perpektong mag-asawa. Pinabilis lamang ng panlilinlang ang kung ano ang mangyayari rin sa kalaunan. At ngayon, naglalakad mag-isa sa mga naiilawang kalye ng lungsod na pagtanto kong okay na ako roon, higit pa sa okay. Malaya ako. Malaya mula sa bigat ng isang panig na pag-ibig. Malaya mula sa pagkabalisa ng pagtatanong kung sapat ba ako. Malaya na maging sarili ko lang nang walang paghingi ng tawad o mga kahon. Lubog na ang araw ngayon, naiwan ang kalangitan sa malalim na kulay ng madilim na asul bago ang ganap na gabi. Ito ang uri ng sandali na dati ay magpaparamdam sa akin ng kalungkutan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kalungkutan ay may ibang pakiramdam. Hindi bilang kawalan kundi bilang isang presensya. Ang presensya ng mga posibilidad, ng mga bagong simula, ng isang buhay na sa wakas ay akin ng lubusan. Hindi ako lumingon habang pumapasok sa aking gusali. Hindi na kailangan. Ang nakaraan ay nakaraan na. At ang hinaharap ay naghihintay na may tahimik na pangako na ang mga pagtatapos. Gaano man kasakit, ay mga kabanata lamang na nagsasara upang ang mga bago ay maaaring magsimula.